Isang malakas na kalabog sa mesa ang gumulat kay Elena. Napahinto siya sa paglampaso at ang hawak niyang mop ay tila biglang bumigat. Sumikip ang dibdib niya, hindi dahil sa pagod, kundi sa kaba. Ang tunog na yon ay nagmula sa loob ng glass conference room. Ang silid na parang isang malaking aquarium kung saan lumalangoy ang mga pating ng mundo ng korporasyon. Mula sa kinatatayuan niya sa pasilyo, kitang-kita niya ang lahat. Kitang-kita niya ang nanlilisik na mga mata ng kanilang batang CEO, si Sir Marco Imperial. Nakatayo ito, ang mga kamay ay nakakuyom sa ibabaw ng makintab na mesa. Kahit sa likod ng makapal na salamin, ramdam ni Elena ang bigat ng galit na nagmumula rito. Sa tapat nito ay ang bisitang Hapon, isang matandang lalaki na may seryosong mukha na kilala niya lamang sa pangalang Mr. Nakamura. Sa tabi nito ay ang interpreter, isang lalaking nakasalamin na kanina pa mabilis na gumagalaw ang mga kamay habang nagsasalita. Araw-araw, ganito ang mundo ni Elena. Isang mundo ng katahimikan sa labas habang pinapanood ang magulong mundo ng iba sa loob. Ang trabaho niya ay maging invisible, isang anino na nagpapanatili ng kintab ng sahig na tinatapakan ng mga importanteng tao. At sanay na siya roon. Ang pagiging invisible ay ang kanyang kaligtasan. Nay. Isang maliit na kamay ang humawak sa laylayan ng kanyang uniforme. Napayuko si Elena at sinalubong siya ng mga matang puno ng pag-aalala. Si Maya ang kanyang 12 taong gulang na anghel. Bahagyang itinaas ni Elena ang kanyang kamay at nagsenyas. Anak, bakit ka nandito? Hindi ba sabi ko maghintay ka lang sa baba? Ngumiti si Maya at mabilis ding gumanti ng senyas. Okay lang po, Nay. Natapos ko na ang assignment ko. Gusto ko lang po kayo makita. Isang ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Elena. Ang anak niya ang kanyang lakas, ang kanyang mundo. Kahit may kahinaan sa pandinig si Maya, ito ang pinakamatalinong batang kilala niya. Dahil dito, natuto si Elena ng sign language at naging sarili nilang lihim na wika yon, ang wika ng kanilang pagmamahalan. Muli niyang ibinaling ang tingin sa conference room. Mukhang mas lalong nagkakainitan sa loob. Nakita niyang umiling-iling si Mr. Nakamura at lalong sumimangot si Sir Marco. Napansin ito ni Maya dahil sa kalagayan niya, naging mas matalas ang kanyang mga mata sa mga kilos at ekspresyon. Lumapit siya sa salamin, idinikit ang kanyang mukha roon na parang isang batang nanonood ng mga isda sa aquarium. Anak, huwag dyan. Baka mapagalitan tayo. Mahinang saway ni Elena. Pero hindi siya pinansin ni Maya. Nakatutok ang mga mata nito sa interpreter na abalang-abala sa pagsasalin gamit ang Japanese Sign Language. Noong una, nakangiti pa si Maya, tila namamangha. Ngunit unti-unti, nawala ang nangiti sa kanyang mga labi. Kumunot ang kanyang noo. Sumulyap siya kay Elena, puno ng pagkalito ang mga mata. Ipinagpatuloy ni Elena ang kanyang paglalampaso. Pilit na hindi pinapansin ang tensyon sa loob ng silid. Kailangan niyang matapos. Kailangan nilang umuwi. Ayaw niya ng gulo. Ngunit muling hinila ni Maya ang kanyang damit. Mas malakas ngayon. Nang lingunin siya ni Elena, nakita niya ang purong pagkataranta sa mukha ng kanyang anak. Nay! Senyas ni Maya. Mabilis at desperado ang mga kilos. Mali po. Mali ang sinasabi niya. Napahinto si Elena. Ano? Bulong niya sa sarili. Kahit alam niyang hindi siya maririnig ni Maya. Yung interpreter, patuloy ni Maya sa pagsenyas, nanginginig na ang mga kamay. Iba po ang sinasabi ni Mr. Nakamura. Iba ang sinasabi niya kay Sir Marco. Sinasadya niya. Dinadaya niya si Sir Marco. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Elena. Ang tibok ng puso niya ay biglang bumilis. Tumingin siya sa loob ng silid. Pagkatapos ay sa nagpapanik niyang anak. Hindi pwede. Hindi maaari. Ano ang gagawin ko?
tanong niya sa kanyang sarili. Ang isang bahagi ng isip niya ay sumisigaw na kailangan niyang gumawa ng paraan. $1 bilyong na kasunduan ang nakasalalay dito. Ang kinabukasan ng buong kumpanya. Ngunit ang takot sa kanyang puso ay mas malakas. Sino ba naman siya? Isang hamak na janitress, isang babaeng ni minsan ay hindi tiningnan sa mata ni Sir Marco Imperial. Kung magsasalita siya, sino ang maniniwala sa kanya? Baka isipin pa nilang nababaliw siya. Baka sa isang iglap, mawalan siya ng trabaho. Ang trabahong bumubuhay sa kanila ni Maya. Hindi. Hindi niya kayang isugal ang kinabukasan ng anak niya. Yumuko siya at hinawakan ng mga balikat ni Maya. Anak, halika na. Umuwi na tayo. Malungkot niyang senyas. Umiling si Maya. May namumuong luha sa mga mata. Pero Nay, paano si Sir Marco? Hindi na nakasagot si Elena. Dahil sa sandaling iyon, ang huling hibla ng pasensya ni Mr. Nakamura ay naputol na. Bigla itong tumayo, yumukod ng mabilis at formal, at walang sabi-sabing tinalikuran ng lahat, at naglakad palabas ng silid. Naiwang nakatayo si Sir Marco, tulala. Ang kanyang mukha ay nababalot ng hindi makapaniwalang pagkabigo. Dahan-dahan, ang pagkabigo ay naging purong galit. Sa ikalawang pagkakataon, isang nakabibinging kalabog ang umalingaw-ngaw. Ibinagsak ni Sir Marco ang kanyang kamao sa mesa at sa pagkakataong ito, narinig ni Elena ang mahinang tunog ng salamin na nagkalamat. Kasabay ng pagbagsak ng kamao ni Sir Marco ay ang pagbagsak ng puso ni Elena. Nakatayo lang siya roon, hawak ang mop na parang isang sandata na wala namang silbi. Ang pinto ng conference room ay bumukas at nagmamadaling lumabas ang mga katulong ni Sir Marco. Takot na takot. Naiwan siyang mag-isa sa loob. Isang hari sa kanyang nagibang kaharian. At si Elena, kasama si Maya, ay nanatiling nakatayo sa labas, nakatago sa anino. Invisible, hawak-hawak ang katotohanang maaaring magligtas sa lahat. Ngunit ang kanyang mga labi ay tikom na tikom ng takot. Pumikit ng mariin si Marco Imperial. Huminga siya ng malalim, pilit na pinapakalma ang nagngangalit na bulkan sa loob ng kanyang dibdib. Pero huli na. Pagdilat niya ng kanyang mga mata, ang nakita niya ay ang refleksyon ng sarili niyang kabiguan sa salamin ng kanyang bintana. Sumabog siya. Sa isang malakas na sigaw, ibinato niya ang makapal na folder ng kontrata sa pader. Kumalat ang mga papel sa sahig na parang mga puting dahon sa taglagas, isang simbolo ng kanyang mga pangarap na nalagas. Sir? Isang nanginginig na boses ang maririnig mula sa intercom. Ang boses ng kanyang sekretarya. Okay lang po ba kayo? Leave me alone! Sigaw niya pabalik, ang boses ay garalgal sa galit. Paano nangyari ito? Pinaghandaan niya ang pulong na ito sa loob ng 6 na buwan. Bawat detalye, bawat numero, bawat posibleng tanong, lahat ay nasa ulo niya. Ang kasunduan kay Mr. Nakamura ang magiging patunay niya. Patunay na kaya niyang tumayo sa sarili niyang mga paa, na hindi lang siya anino ng kanyang ama. Pero sa loob lang ng 1 oras, gumuho ang lahat. At ang pinakamasakit ay hindi niya alam kung bakit. Maayos ang lahat hanggang sa huling bahagi. Naging magalang at professional ang interpreter. Ngunit naramdaman niya ang unti-unting pagbabago sa hangin. Ang pagkunot ng noo ni Mr. Nakamura, ang biglaang paglamig ng pakikitungo nito. Isang alaala ang biglang sumagi sa isip niya. Si Isabel, ang kanyang dating kasintahan. Naalala niya ang matamis nitong ngingiti habang sinasabing mahal siya. Ilang araw lang bago niya na lamang ipinagpalit siya nito para sa isang mas mayamang karibal. Ang parehong pakiramdam ng pagtataksil, ng pagiging sunod-sunuran sa isang larong hindi niya maintindihan ay ang bumabalot sa kanya ngayon. Biglang tumunog ang kanyang cellphone. Sa screen,
Nakita niya ang pangalan na kinatatakutan niya sa lahat. Chairman. Ang kanyang ama, sinagot niya ito. Pilit na pinatatag ang kanyang boses. Dad? Huwag mo akong tawaging Dad. Malamig na sagot mula sa kabilang linya. You failed, Marco. I expected more from you. Hindi na niya hinintay ang sagot ni Marco. Pinatay na nito ang tawag. Napaupo si Marco sa kanyang upuan. Ang galit ay napalitan ng isang mapait na desperasyon. Hindi siya pwedeng mabigo. Hindi ngayon. Binuksan niya ang kanyang computer at mabilis na pinanood ang recording mula sa security camera ng conference room. Nakamute ito, kaya't mga kilos lang ang nakikita niya. Pinanood niya ang bawat galaw ng interpreter. Mabilis, tumpak, walang kaduda-duda. Pero mayroon, isang bagay na hindi niya napansin kanina. Sa tuwing pagkatapos magsalita ni Mr. Nakamura, bago magsalin ng interpreter, may isang segundo, isang napakaliit na segundo, ng pangngisi sa mga labi nito. Isang nga mangising halos hindi mahahalata. Paulit-ulit niyang pinanood ang video. Oo, naroon nga. Pero ano ang patunay niya? Isang ngisi? Tatawanan lang siya ng lahat. Sa sobrang inis, tumayo siya at lumabas ng opisina. Kailangan niya ng hangin. Habang naglalakad siya sa tahimik na pasilyo, ang tanging naririnig niya ay ang mahinang tunog ng isang mop na kumikis-kis sa sahig. Ang amoy ng panlinis ay dumikit sa hangin. Isang anino ang humarang sa kanyang daan. Sir? Napahinto si Marco at tiningnan ang babaeng nasa harap niya. Nakasuot ito ng asul na uniforme ng janitorial staff. Nakayuko, hindi makatingin, nang diretso sa kanya. Hindi niya ito kilala, hindi niya ito napapansin. Para sa kanya, parte lang ito ng gusali. Kung may problema sa sahig, sa maintenance ka magreklamo. Formal at walang emosyon niyang sabi. Akmang lalampasan na ito. Sir, hindi po. Mahinang sabi ng babae, hindi pa rin gumagalaw. Nawalan na ng pasensya si Marco. Ang bigat ng mundo ay nasa balikat niya at ang huling kailangan niya ay abalahin ng isang tagalinis. Ano bang kailangan mo? Look, I'm not in the mood. Pakiusap, umalis ka sa daan ko. Pakiusap, umalis ka sa daan ko. Ang mga salita ay lumabas sa bibig ni Marco na kasing lamig ng marmol na sahig. Akma na niyang lalaktawan ng babae. Ituring itong parang isang kasangkapan na nakaharang lang, ngunit hindi ito gumalaw. Sa halip, sa gitna ng katahimikan ng pasilyo, isang boses ang bumasag dito. Isang boses na mahina, nanginginig, ngunit malinaw. Chengi hali yorimo jungyaw des. Sei warieki yorimo juyo des. Natigilan si Marco. Ang mga paa niya ay tila napako sa kinatatayuan. Ang mga salitang iyon, hapopon. At hindi basta-bastang salita. Iyon mismo ang huling sinabi ni Mr. Nakamura bago ito tumayo at umalis. Naalala niya ang ekspresyon nito, ang bigat sa bawat salita. Kahit hindi niya ito naintindihan, dahan-dahan lumingon siya. Sa unang pagkakataon, hindi niya nakita ang isang uniforme. Sa unang pagkakataon, hindi niya nakita ang isang anino. Nakita niya ang isang babae. Nakita niya ang mga mata nitong nakatingin sa sahig. Pero may determinasyon sa paraan ng pagkakatayo nito. Nakita niya ang mga kamay nitong mahigpit na nakahawak sa hawakan ng mop. Ang mga buto sa kanyang daliri ay namumuti sa higpit ng kapit. Nakita niya ang takot sa kanyang mukha. Ngunit sa likod ng takot na yon, mayroong isang bagay na mas malakas. Isang bagay na hindi niya mapangalanan. Parang isang kidlat na tumama sa utak niya. Ang security camera. Ang maliit na ngisi ng interpreter. Ang biglaang pagbabago ng mood ni Mr. Nakamura. At ngayon, ang babaeng ito, isang janitress na nagsasalita ng hapon. Ang lahat ng imposibleng piraso ng palaisipan
ay biglang nagkabit-kabit sa kanyang isipan. Bumubuo ng isang larawan na nakakabaliw ngunit hindi maikakaila. Nilapitan niya ito. Bawat hakbang niya ay mabigat, puno ng pagdududa at isang maliit, desperadong hibla ng pag-asa. Tumayo siya sa mismong harapan nito. Napakalapit na kaya niyang makita ang bahagyang panginginig ng mga labi nito. Ang kanyang pagmamataas, ang kanyang galit, ang kanyang pagiging isang imperial. Lahat ng yon ay pansamantalang nawala. Napalitan ito ng isang matinding pangangailangan na malaman ang katotohanan. Tinitigan niya ito ng diretso sa mga mata at sa wakas, nag-angat ito ng tingin. Bumaba ang boses ni Marco, hindi na pasigaw, kundi isang mapanganib na bulong na puno ng bigat ng kanyang kabiguan. "Anong sinabi mo?" tanong niya, dahan-dahan at malinaw. "At paano mo nalaman iyan?" Ang titig ni Sir Marco Imperial ay parang dalawang matulis na karayom na tumutusok sa kaluluwa ni Elena. Sa ilalim ng tingin na yon, pakiramdam niya ay mas lalo siyang lumiit, mas lalo siyang naging hamak. Ang lahat ng tapang na inipon niya para lang masabi ang ilang salitang Hapon na yon ay biglang naglaho na parang isang bulang pinutok. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Nagsimulang mamasa ang kanyang mga palad sa hawakan ng mop. "Sir!" Nabasag ang boses niya. Hindi ito sumagot. Hinintay lang siya nito. Ang kanyang mga mata ay hindi bumibitaw, na parang isang mangangasong naghihintay sa kanyang biktimang gumawa ng maling galaw. Walang ibang paraan. Kailangan niyang sabihin ang totoo, o kahit man lang isang bahagi ng totoo. Ang anak ko po, sir," sabi niya. Pilit na nilalabanan ang pagnanais na yumuko. Si Maya. May kahinaan po siya sa pandinig. Sanay po siyang magbasa ng mga kilos ng sign language. Kumunot ang noo ni Marco. Ang pagdududa ay malinaw na nakaguhit sa kanyang muka. "Anong kinalaman ng anak mo rito?" "Nakita niya po, sir. Mula po dito sa labas. Nakita niya yung interpreter. Sabi niya po, iba ang isinasali ng interpreter sa mga sinasabi ni Mr. Nakamura." Isang tawang walang saya ang kumawala sa mga labi ni Marco. Isang bata? Maniniwala ako sa sinasabi ng isang bata laban sa isang professional na interpreter na binayaran ko ng daan-daang libo? Nasaktan si Elena sa paraan ng pagsabi nito, pero pinigil niya ang kanyang emosyon. "Hindi lang po basta-basta ang anak ko, sir. Marunong po siya ng Japanese Sign Language." Doon natigilan si Marco. Ang pagdududa sa kanyang mga mata ay bahagyang napalitan ng pagkalito. At bakit naman siya marunong niyan? Dahil po sa best friend niya. Mabilis na sagot ni Elena. Kumapit sa ligtas na katotohanan yon. Hapon po ang nanay ng kaibigan niya. Natuto po sila para magkaintindihan. Katahimikan. Mahabang katahimikan. Tinitimbang ni Marco ang bawat salita ni Elena. Nakikita niya ang desperasyon nito. Nakikita niya ang takot, pero nakikita rin niya ang katapatan sa mga mata nito. "Sumunod ka sa akin," utos nito, at tinalikuran siya. Naiwan siyang nakatayo roon, nanginginig. Binitawan niya ang mop na parang isang mabigat na kadena at sumunod sa CEO, papasok sa opisina nito. Ang lugar na nililinis niya tuwing gabi. Pero ni sa panaginip ay hindi niya inakalang mapapasok niya bilang isang bisita. Pinaupo siya nito sa isang mamahaling leather na upuan sa harap ng malawak nitong mesa. Pakiramdam ni Elena ay nalulunod siya sa laki at karangyaan ng silid. "Gusto kong malaman ng lahat," sabi ni Marco. Ang boses ay kalmado na ngayon, pero mas nakakatakot ang kalamadong yon. "Bawat detalye na napansin ng anak mo." Sa loob ng sumunod na 10 minuto, ikinuwento ni Elena ang lahat ng sinabi ni Maya. Ang mga maliliit na pagbabago sa senyas, ang mga salitang sadyang pinalitan
para mag-iba ang kahulugan mula sa proposisyon na may malaking potensyal na naging proposisyon na may malaking panganib, mula sa lubos naming ikagagalak na makatrabaho kayo na naging umaasa kaming pag-iisipan ninyo. Isang sabotahe, malinaw at malinis. Habang nagsasalita siya, nakatitig lang si Marco. Ang kanyang mga daliri ay marahang tumatambol sa mesa. Nang matapos si Elena, sumandal ito sa kanyang upuan at pumikit. Kailangan kong makausap si Mr. Nakamura. Ngayon din, sabi nito, na parang kinakausap ang sarili. Pero sino ang isasama ko? Hindi ako pwedeng magtiwala sa kahit sino mula sa agency. Bigla itong dumilat at ang mga mata nito ay muling nakatuon sa kanya. Isang ideya ang nabuo sa isip nito. Isang ideyang nakakabaliw, desperado, at marahil ay ang tanging pag-asa na lang nila. Ikaw, sabi nito, ikaw ang magsasalin para sa akin. Nanlaki ang mga mata ni Elena. Pipo? Sir, hindi po pwede. Janitress lang po ako. Wala akong pakialam kung ano ka. Tumaas na muli ang boses ni Marco. Marunong kang maghapon, hindi ba? Narinig kita. At kung totoo ang sinasabi mo tungkol sa anak mo, kailangan ko kayo. Ilang oras ang lumipas na parang isang panaginip para kay Elena. O isang bangungot, isang tawag lang ni Marco at nagawa niyang ayusin ang isang biglaang hapunan kasama si Mr. Nakamura, isang itim na bestida at sapatos, ang biglang dumating sa opisina para sa kanya. Pinahiram siya ni Marco ng isang tablet. Nang gabing iyon, sa isang pribadong silid sa isang mamahaling Japanese restaurant, umupo si Elena sa tabi ni Marco Imperial. Kaharap ang taong maaring magpasya sa kapalaran ng kumpanya. Nanginginig ang buong katawan niya. Sa tablet na nasa kanyang kandungan, nakabukas ang isang video call. Sa maliit na screen, nakikita niya ang mukha ni Maya, seryoso at handang-handa mula sa kanilang maliit na apartment. Pagpasok ni Mr. Nakamura, kitang-kita sa mukha nito ang pagtataka. Tumingin ito kay Marco, pagkatapos ay sa babaeng katabi nito na pamilyar ang mukha ngunit hindi niya matukoy kung saan nakita. Nagsimula si Marco. Nagsalita siya sa Ingles, simple at direkta. Mr. Nakamura, I owe you a sincere apology for what happened this afternoon. There was a misunderstanding. Tumingin si Elena kay Marco. Pagkatapos ay sa screen kung saan tahimik na nagsenya si Maya. Huminga siya ng malalim. Inalala ang lahat ng kanyang pinag-aralan noon, ang trabahong matagal na niyang tinalikuran, at nagsalita siya. Sa hapon, Nakamura-sama. Simula niya, ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig sa una, ngunit unti-unting tumatatag. Hihingi po ng paumanhin si Ginoong Imperial sa nangyari kaninang hapon. Nagkaroon po ng matinding hindi pagkakaunawaan. Ang mga mata ni Mr. Nakamura ay nanlaki sa pagkamangha. Hindi niya inaasahan na ang babaeng kaharap niya ay marunong magsalita ng kanyang wika. Ipinagpatuloy ni Marco sa gabay ni Elena at Maya na ipaliwanag ang lahat. Hindi nila direktang sinabi na sinabotahe sila. Sa halip sinabi nilang nagkaroon ng malaking pagkakamali sa pagsasalin at nais nilang linawin ang kanilang tunay na intensyon ng may buong katapatan. Bawat salita ni Marco, isinasalin ni Elena ng may ingat at respeto. Bawat teknikal na tanong ni Mr. Nakamura, isinasalin niya pabalik. At ang mga komplikadong senyas ay mabilis na binabasa ni Maya mula sa screen at ibinubulong naman ni Elena kay Marco. Nagiging isang tulay si Elena. Isang tulay sa pagitan ng dalawang wika, dalawang kultura, at dalawang mundong nag-uumpugan. Sa bawat sandaling lumilipas, ang uniforme ng pagiging janitress ay unti-unting nalulusaw. Ang nakikita na lang ni Marco ay isang babaeng matalino, mabilis, at may dignidad. At ang nakikita ni Mr. Nakamura
ay isang taong nagpapakita ng tunay na sei, katapatan. Nang matapos ang paliwanagan, isang mahabang katahimikan ang namayani. Tinitigan ni Mr. Nakamura si Elena, pagkatapos ay si Marco. "Ginoong Imperial," sabi ni Mr. Nakamura sa hapon, at isinalin ito ni Elena. Ang kasunduang ito ay hindi lamang tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa tiwala. At kanina, nawala ang tiwalang yon. Lumusot ang puso ni Marco. Ito na. Tapos na ang lahat. Ngunit, pagpapatuloy ng matanda at isang maliit na ngiti ang sumilay sa mga labi nito sa unang pagkakataon. Ang ginawa ninyo ngayong gabi, ang pag-amin sa pagkakamali at ang pagdala sa isang taong may ganitong integridad para magpaliwanag, iyan ay nagpapakita ng mas malaking katapangan. Iyan ang uri ng partner na gusto kong makasama sa negosyo. Hindi makapaniwala si Marco sa narinig niya. Tumingin siya kay Elena na isinasalin ang mga salita nang may namumuong luha ng saya sa kanyang mga mata. Nailigtas nila ito. Nailigtas nila ang kasunduan. Pagkatapos ng hapunan, habang naglalakad sila palabas ng restaurant, ang hangin sa pagitan nila ay iba na. Wala na ang pader ng CEO at janitress. "Salamat," sabi ni Marco. At sa pagkakataong ito, ang salita ay puno ng kahulugan, puno ng paghanga, puno ng utang na loob. "Salamat, Elena." Iyon ang unang pagkakataon na tinawag siya nito sa kanyang pangalan. At sa hindi maipaliwanag na dahilan, nagdulot iyon ng kakaibang kiliti sa puso ni Elena. Isang pakiramdam na matagal na niyang kinalimutan. "Walang anuman po, sir." Mahina niyang sagot at ngumiti. Isang tunay na ngiti. Nasa gitna sila ng kanilang munting selebrasyon ng isang pamilyar na boses ang pumutol sa kanilang sandali. Isang boses na matamis pakinggan, ngunit may talim na nakatago. "Marco, darling, I heard you ran into some trouble." Pareho silang napalingon. Nakatayo sa ilalim ng ilaw ng poste, si Isabel Montenegro. Ang kanyang pulang bestida ay agaw pansin at ang kanyang ngiti ay kasing perpekto ng isang artista. Naglakad ito palapit. Ang mga mata ay diretso kay Marco na parang hindi man lang napansin ang pagkakaroon ni Elena. "I'm here to help," sabi nito. Ang boses ay malambing. Ngunit nang ang kanyang mga mata ay tuluyang dumapo kay Elena. Mula ulo hanggang paa, ang ngiti sa kanyang mga labi ay nanatili, pero ang kanyang tingin ay naging kasing lamig ng yelo. Ang pagdating ni Isabel ay parang isang biglaang pagbaba ng temperatura. Ang init ng tagumpay na nararamdaman ni Marco, ilang segundo lang ang nakalipas, ay biglang naglaho, napalitan ng isang pamilyar na lamig na gumapang sa kanyang likuran. "Isabel," sabi niya, pilit na pinanatiling formal ang kanyang tono. "Anong ginagawa mo rito?" "Sinusundo ka siyempre," sagot nito. Ang boses ay parang pulot. Lumapit ito at humalik sa kanyang pisngi. Isang kilos na sobrang pamilyar, pero ngayon ay parang balat ng ahas ang dumampi sa kanya. Narinig ko ang nangyari sa Imperial. Ang mga chismis, kumakalat na parang apoy. Naisip ko, baka kailangan mo ng tulong mula sa isang kaibigan. Ang bawat ngiti ni Isabel ay parang isang perpektong maskara. Ginawa para lang humanga ang lahat. Ngunit alam ni Marco kung ano ang nasa likod nito. Matagal na niyang alam. Napansin niya ang pag-atras ni Elena ng isang hakbang na parang isang ibong sinubukang umiwas sa isang maninilang ahas. Bigla, isang damdaming hindi niya inaasahan ang bumuhos sa kanya. Ang pagnanais na protektahan si Elena. Ang mga mata ni Isabel ay sa wakas ay dumapo kay Elena. Tinitingnan ito mula ulo hanggang paa. Ang nangiti nito ay hindi nawala, pero mayroong lamig sa kanyang mga mata.
Isang uri ng pangmamaliit na tanging mga tulad lang nila ang nakakaintindi. At sino naman itong kasama mo, Marco? Bago mo bang assistant? Tanong nito. Ang salitang assistant ay binigkas ng may halong panunuya. Bago pa man makasagot si Elena, si Marco na ang nagsalita. She's with me. Matigas niyang sabi. Siya si Elena Santos, isang mahalagang asset ng kumpanya. Tumaas ang isang kilay ni Isabel. Santos? Isang janitress? Wow, Marco. You never fail to surprise me. Nakita ni Marco ang pamumula ng mukha ni Elena. Ang pagyuko nito para itago ang kahihiyan. Isang galit ang umakyat sa kanyang lalamunan. Galit para kay Isabel at galit para sa sarili niya. Dahil ilang oras lang ang nakalipas, ganito rin ang tingin niya kay Elena. Umuwi ka na, Isabel. Pagod na ako. Sabi niya, ang boses ay walang anumang bahid ng paglalambing. Mag-uusap tayo sa ibang araw. Ang maskara ni Isabel ay bahagyang nagkalamat, ngunit mabilis itong bumalik sa dati. Sige, kung yan ang gusto mo. Pero tandaan mo, Marco, nandito lang ako. Bumaling ito kay Elena. Nice to meet you, Mrs. Santos. At sa huling sulyap, tinalikuran na sila nito at sumakay sa isang mamahaling kotse. Nang mawala na ang kotse ni Isabel, ang tensyon sa hangin ay nanatili. Pasensya ka na roon, sabi ni Marco, hindi makatingin ng diretso kay Elena. Okay lang po, sir. Sanay na po ako, sagot ni Elena. Ang boses ay halos pabulong na lang. Tumango si Marco. Halika na, ihahatid na kita. Sa loob ng kotse, tahimik lang sila. Ngunit hindi ito isang hindi komportableng katahimikan. Pareho silang nag-iisip. Pinutol ni Marco ang katahimikan. Hindi ako naniniwala sa coincidence, Elena. Ang pagdating ni Isabel, kasabay ng paglitaw ng problemang ito. Ano po ang ibig niyong sabihin, sir? Kinuha ni Marco ang kanyang cellphone at tumawag sa isang contact. Leo, kailangan ko ng pabor. I-trace mo ang bank account ng interpreter na ginamit namin kanina. Hanapin mo kung saan nanggaling ang anumang malaking deposito sa nakalipas na linggo. I need it tonight. Pagkatapos ng tawag, bumaling siya kay Elena. Alamin natin kung sino ang may gawa nito. Pangako. Nang makarating sila sa tapat ng isang simpleng apartment building, huminto si Marco. Bumaba si Elena. Salamat po ulit, sir. Marco na lang. Sa labas ng opisina, Marco na lang. Sabi niya. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Elena bago ito tumalikod at pumasok sa gusali. Hindi agad pinaandar ni Marco ang sasakyan. Pinanood niya ito. Mula sa kanyang kotse, kitang-kita niya ang bintana ng isa sa mga unit sa ikalawang palapag. Maya-maya, umilaw ito. At nakita niya ang anino ni Elena na sinalubong ng isang mas maliit na anino. Nakita niya silang magkayakap. Isang simpleng yakap na mas mayaman pa sa lahat ng ginto sa mundo. Isang uri ng init, isang uri ng pagmamahal na hindi niya kailanman naramdaman mula sa kanyang ama o natanggap mula kay Isabel. Sa sandaling iyon, hindi na isang janitress si Elena Santos sa kanyang paningin. Isa siyang ina, isang mandirigma. Biglang nag-vibrate ang kanyang cellphone. Isang text message mula kay Leo. Boss, nakuha ko na. Ang pera ay galing sa isang shell company na nakarehistro sa isang pekeng pangalan. Pero ang law firm na nag-asikaso ng papeles ng kumpanya. Ito rin ang law firm na matagal nang ginagamit ng pamilya Montenegro. Nanigas si Marco. Ang kanyang hinala ay totoo. Si Isabel. Pero bago pa man niya lubusang maproseso ang pagtataksil na yon, isa pang tawag ang pumasok. Ang pangalan sa screen ay nagpatindig ng kanyang mga balahibo. Chairman, sinagot niya ito. Marco, sabi ng kanyang ama. Ang boses ay kasing talim ng patalim. Pumunta ka sa bahay.
ngayon din. Pagdating ni Marco sa mansyon, sinalubong siya ng kanyang ama sa library nito. Walang paligoy-ligoy, inihagis nito sa mesa ang isang brown na envelope. Nang buksan ito ni Marco, kumalat sa mesa ang mga litrato. Mga litratong kuha ng palihim. Siya at si Elena nag-uusap sa pasilyo. Siya at si Elena magkasamang pumasok sa restaurant. Siya at si Elena magkatabi sa loob ng kotse niya. Ano ang ibig sabihin nito, Marco? Tanong ng kanyang ama. Ang boses ay mababa at puno ng pagbabanta. Sinisira mo ang pangalan ng pamilya para sa isang janitress? Kinabukasan pagpasok ni Elena sa Imperial Tower, ramdam niya agad ang pagbabago. Ang mga pader ay tila may mga mata. Ang hangin ay tila may mga bumubulong na bibig. Ang mga dating kasamahan niya sa janitorial staff na binabati siya tuwing umaga ay bigla na lang umiiwas ng tingin. Ang mga empleyadong dati ay hindi man lang siya napapansin, ay bigla na lang siyang tinititigan mula ulo hanggang paa na may halong pag-uusisa at panghuhusga. Narinig mo ba? Dinig niyang bulong ng isang babae sa pantry habang nagpupuno siya ng tissue. Siya raw yung bagong asset ni Sir Marco. Asset o ahas? Sagot naman ng isa na sinundan ng mahinang hagikgikan. Magaling umakyat ha, mula sa sahig, diretso sa penthouse. Bawat salita ay parang maliliit na karayom na tumutusok sa kanyang balat. Pinilit niyang huwag itong pansinin. Pinilit niyang itatak sa isip niya na ang mahalaga ay may trabaho siya, na napapakain niya si Maya. Yumuko siya, hinigpitan ng hawak sa kanyang cart ng panlinis at nagpatuloy sa trabaho. Ang kanyang uniforme ay naging kanyang baluti. Ang kanyang pagiging invisible ay naging kanyang panangga. Pero mahirap maging invisible kung ang lahat ng mata ay nakatuon sa iyo. Sa gitna ng kanyang paglilinis sa lobby, isang grupo ng mga babaeng empleyado ang dumaan. Isa sa kanila, na may dalang tasa ng kape, ay aksidenteng natapilok malapit sa kanya. Ang mainit na kape ay tumapon sa sahig. Nakalalampaso lang niya. Ay, sorry, sabi ng babae. Pero ang nangiti sa kanyang labi ay nagsasabi ng ibang kwento. Linisin mo na lang ulit ha? Yan naman ang trabaho mo, di ba? Nagtawanan ng mga kasama nito. Nakatayo lang si Elena roon. Ang pamumula ng kanyang muka ay mas matindi pa sa init ng natapong kape. Naramdaman niya ang pag-init ng kanyang mga mata. Gusto niyang sumagot. Gusto niyang ipagtanggol ang sarili niya. Pero ano ang sasabihin niya? Anong karapatan niya? Bago pa man siya makakilos, isang malakas at autoritatibong boses ang pumuno sa buong lobby. Anong nangyayari dito? Lahat sila ay napalingon. Nakatayo roon si Marco. Ang kanyang muka ay kasing tigas ng bato. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit. Ang mga babaeng kanina lang ay nagtatawanan ay biglang namutla. Sir Marco, nauutal na sabi ng babaeng nakatapon ng kape, na nadulas lang po ako. Lumapit si Marco, hindi sa kanila, kundi kay Elena. Okay ka lang? Tanong niya. Ang boses ay malumanay, isang bagay na para lang sa pandinig ni Elena. Tumango lang si Elena, hindi makapagsalita. Hinarap ni Marco ang mga empleyado. Sa kumpanyang ito, we value respect. Respect for everyone regardless of their position. Ang hindi marunong rumespeto ay walang lugar dito. Tumingin siya sa babaeng may hawak ng tasa. Consider this your last day. You're fired. All of you. Gulat. Katahimikan. Pagkatapos ay takot. Walang sino man ang nangahas na magsalita. Habang ang mga babae ay mabilis na umalis, nakayuko sa kahiyan. Tinalikuran ni Marco ang lahat at bumaling muli kay Elena. Halika, sumama ka sa opisina ko. Sa loob ng opisina, inabutan siya ni Marco ng isang basong tubig. Hindi mo kailangang gawin yon, sir, sabi ni Elena.
lalo lang po lalala ang sitwasyon. Hindi ako papayag na may bumastos sa'yo ng ganoon, mariing sabi ni Marco. You deserve respect, Elena. Ang mga salitang yun ay tumagos sa puso ni Elena. Kailan pa ba ang huling beses na may nagtanggol sa kanya ng ganoon? Kailan pa ba ang huling beses na naramdaman niyang may halaga siya? Sa gitna ng kanilang pag-uusap, biglang bumukas ang pinto. Pumasok ang ama ni Marco, ang chairman, na may kasamang 2 miyembro ng board. Ang mukha nito ay parang isang paparating na bagyo. Marco, ano itong nabalitaan ko? Nag-eskandalo ka sa lobby para sa babaeng ito? Malamig na sabi ng chairman. Ang tingin ay puno ng pagkamuhi habang nakatingin kay Elena. Pinapahiya mo ang pangalan natin. I want her out of this building, now. Humarap si Marco sa kanyang ama. Ang katawan niya ay nagsisilbing harang sa pagitan ng chairman at ni Elena. Sa unang pagkakataon sa buhay niya, hindi siya natakot. No, matatag niyang sagot. Elena stays. She is a valuable employee. At kung meron mang kailangang umalis, hindi siya yon. Ang tensyon sa silid ay halos pwede nang hiwain. Ama at anak. Nakatayo na parang 2 gladiator at si Elena ay nasa gitna ng kanilang labanan. Samantala, sa kabilang panig ng lungsod, nakaupo si Isabel sa kanyang opisina. Hawak ang isang folder. Ngumiti siya habang binabasa ang mga dokumento sa loob. Ito ang resulta ng masusing investigasyon ng kanyang private investigator. So, hindi pala talaga Santos ang apelyido. Bulong niya sa sarili habang tinitingnan ang lumang litrato ni Elena. Mas bata, nakangiti, at katabi ng isang lalaki. Elena de la Cruz, asawa ng yumaong si Ricardo de la Cruz, ang interpreter na nagpakamatay dahil sa isang corporate scandal. How interesting! Kinuha niya ang kanyang cellphone, nag-type ng isang mensahe, at pinindot ang send. Sa opisina ni Marco, sa gitna ng sigawan ng mag-ama, biglang nag-vibrate ang cellphone ni Elena. Kinuha niya ito, iniisip na baka si Maya lang. Ngunit ang mensahe ay mula sa isang unknown number. Nang mabasa niya ang mga salita, parang huminto ang pag-ikot ng mundo. Ang hangin ay nawala sa kanyang mga baga at ang kanyang dugo ay tila naging yelo. Kilala kita, Elena de la Cruz, at alam ko ang ginawa mo sa asawa mo. Ang mga salita ng kanyang ama ay parang mga dagundong ng kulog sa loob ng opisina, ngunit hindi na tinag si Marco. Sa unang pagkakataon, handa siyang labanan ng anino na matagal nang bumabalot sa kanyang buhay. Ngunit ang labanang iyon ay biglang natigil. Nakita niya ang pagbabago sa mukha ni Elena. Nakita niya ang pagkawala ng kulay sa mga labi nito, ang biglaang panlalaki ng kanyang mga mata na puno ng purong takot habang nakatitig sa hawak nitong cellphone. Elena? Tawag niya. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. Hindi ito sumagot. Parang isang estatwang nabasag, dahan-dahan itong napaatras. Ang mga mata ay nanlalaki pa rin sa sindak. Anong drama ito? Malamig na sabi ng kanyang ama. Walang pakialam sa nangyayari. Bago pa man makakilos si Marco, tumunog ang telepono sa kanyang mesa. Ang sekretarya niya. Sir, emergency press conference po. Si Miss Isabel Montenegro inimbita ang lahat ng media. Sabi niya, may mahalaga siyang anunsyo tungkol sa partnership ng Montenegro Corp at Imperial Group. Kumunot ang noo ni Marco. Partnership? Wala tayong pinag-uusapang partnership. Pero huli na ang lahat. Sa malaking TV screen sa pader ng kanyang opisina, na laging nakatutok sa business news channel, biglang lumitaw ang mukha ni Isabel. Nakatayo ito sa isang podium na papaligiran ng mga kumukislap na ilaw ng kamera. Mukha itong isang reyna, kalmado at makapangyarihan. Magandang hapon sa inyong lahat. Simula ni Isabel, ang kanyang boses ay malinaw at puno ng kumpiyansa. Inimbitahan ko kayo ngayon
para ibahagi ang isang magandang balita. Ngunit bago yon, nais ko munang linawin ang isang issue na sumisira hindi lang sa reputasyon ng Imperial Group, kundi sa buong industriya. Napatingin si Marco sa screen, ang puso niya ay biglang nagsimulang kumabog ng mabilis. Anong ginagawa ni Isabel? Nitong mga nakaraang araw, patuloy ni Isabel, marami tayong naririnig na chismis tungkol sa CEO ng Imperial, si Mr. Marco Imperial, at ang di umano'y asset niya, isang babaeng nagngangalang Elena Santos. Isang malaking larawan ni Elena, ang larawang kuha mula sa kanyang employee ID, ang lumitaw sa screen sa likod ni Isabel. Napaatras si Elena, ang cellphone ay nahulog mula sa kanyang nanginginig na kamay. Hindi, bulong niya. Ngunit narito ako para sabihin sa inyo ang katotohanan. Sabi ni Isabel, ang boses ay puno ng pekeng awa. Ang babaeng ito ay hindi si Elena Santos. Ang tunay niyang pangalan ay Elena de la Cruz. Isang lumang litrato ang pumalit sa ID picture. Si Elena, mas bata, katabi ng isang lalaki. Sa ilalim may caption, Elena at Ricardo de la Cruz, 2012. Parang isang bomba ang sumabog sa loob ng isip ni Marco. De la Cruz, ang pangalan ay pamilyar. Saan niya narinig iyon? Para sa mga hindi nakakaalam, sabi ni Isabel na parang isang guro na nagtuturo sa kanyang mga estudyante. Si Ricardo de la Cruz ay isang interpreter na nasangkot sa isang malaking corporate espionage scandal. 5 taon na ang nakalipas. Ibinenta niya ang mga sikreto ng kanyang kumpanya. At nang malapit na siyang mahuli, nagpakamatay siya. Bawat salita ni Isabel ay isang punyal na direktang tumatama, hindi lang kay Elena, kundi pati na rin kay Marco. Ang alaala ng pagtataksil, ng panloloko, ay bumalik na parang isang alon. At ang kanyang asawa, sabi ni Isabel, ang kanyang mga mata ay direktang nakatingin sa kamera na parang nakikita niya si Marco sa pamamagitan nito. Si Elena de la Cruz ay bigla na lang naglaho matapos ang insidente kasama ang lahat ng pera. Ngayon, pagkatapos ng 5 taon, bigla siyang lumitaw sa Imperial Group sa tabi mismo ng CEO sa gitna ng $1 bilyong na kasunduan. Isang malaking pagkakataon, hindi ba? Hindi na makahingay si Marco. Tumingin siya kay Elena na nakasandal na sa pader para sa suporta. Ang mukha ay basang-basa na ng luha. Nanginginig ito, umiling-iling, na parang sinusubukang itanggi ang lahat. Ang sakit, ang pagdududa, ang pakiramdam na niloko na naman siya. Bumalik lahat. Hindi totoo yan, sabi ni Elena. Ang boses ay basag. Pero ang isip ni Marco ay puno na ng ingay. Sinungaling. Lahat sila sinungaling. Tumunog muli ang kanyang telepono. Si Mr. Nakamura. Mr. Imperial, sabi ng interpreter sa kabilang linya, ang boses ay malamig at formal. Napanood ni Mr. Nakamura ang balita dahil sa iskandalong ito at sa posibleng security risk na dala ng sitwasyon. Ikinalulungkot naming ipaalam sa inyo na opisyal na naming binabawi ang aming alok para sa partnership. Click. Ang tunog ng pagbaba ng telepono ay ang tunog ng pagguho ng mundo ni Marco. Ang kasunduan, ang tiwala niya, ang lahat ng pinaghirapan niya, nawala. Tumingin siya kay Elena. Hindi na galit ang nakikita niya, kundi isang malalim na sugat. Isang pagkabigo na halos hindi niya kayang dalhin. Totoo ba, Elena? Tanong niya. Ang boses niya ay kasing lamig ng yelo. Hindi niya na ito tinawag sa pangalan nito, kundi sa pangalang sinabi ni Isabel. Totoo ba? Ang lahat ng iyon? Hindi niya hinintay ang sagot. Hindi na niya kailangan. Para sa kanya, ang katahimikan at mga luha nito ay sapat ng kumpirmasyon. Sa sulok ng silid, isang ngiti ng tagumpay ang gumuhit
sa mga labi ng kanyang ama. At sa TV screen, si Isabel ay lumapit kay Marco. "I'm sorry you had to find out this way, Marco," sabi nito sa isa sa mga reporter. "But I did it to save you, to save the company. Ngayon, pwede na tayong magsimula ulit." Naiwang mag-isa si Marco sa gitna ng mga guho ng kanyang buhay. Ang babaeng nagsimula niyang pagkatiwalaan ay may madilim na sikreto. Ang babaeng minsan niyang minahal ay ang mismong wumasak sa kanya. Lahat ay nawala. Naupo siya sa kanyang upuan, sa dilim ng kanyang opisina. Kinuha niya ang kanyang cellphone at tiningnan ang isang litratong palihim niyang kinunan kanina. Si Elena, nakangiti habang nag-aasikaso ng kape. Ngayon, ang ngiting iyon ay parang isang kasinungalingan. Habang papabura na sana niya ang litrato, isang email ang pumasok mula sa isang hindi kilalang address. Ang subject, ang katotohanan tungkol kay Ricardo de la Cruz. Marco. Nakatitig si Marco sa email. Ang kanyang daliri ay nag-aalangang mag-click. Isang bahagi ng isip niya ang sumisigaw na isa na namang itong bitag. Isa na namang kasinungalingan. Ngunit ang isa pang bahagi, isang maliit at desperadong tinig, ay umaasang makahanap ng kahit anong bagay na magpapatunay na mali siya sa paghusga kay Elena. Sa huli, nanaig ang pag-asa. Binuksan niya ang email. Walang nakasulat na mensahe. Isang attachment lang. Isang audio recording. Pinindot niya ang play. Ang unang narinig niya ay ang boses ng isang lalaki. Puno ng takot. "Hindi ko to ginusto. Pinilit lang nila ako." Pagkatapos ay ang boses ng isa pang lalaki. Malamig at mapagmataas. "Tapos na ang usapan, Ricardo. Ang pera ay nasa account na ng asawa mo. Kung magsalita ka, idadamay mo siya. Isipin mo ang anak mo. Ano ang mangyayari sa kanila kapag pareho kayong nakakulong? Ricardo? Ricardo de la Cruz, ang asawa ni Elena." Nagpatuloy ang recording. Inamin ni Ricardo na hindi siya ang nagbenta ng impormasyon. Ang amo niya, isang senior vice president sa dati niyang kumpanya, ang nag-utos sa kanya. Ginawa siyang pain at para siguraduhing susunod siya, idineposito ng amo niya ang paunang bayad sa bank account mismo ni Elena nang hindi nito nalalaman. Isang perpektong bitag. Nang matapos ang recording, nanginginig ang mga kamay ni Marco. Ang lahat ng galit niya ay biglang naglaho, napalitan ng isang nakakasuklam na pakiramdam ng pagsisisi. Mabilis niyang sinearch ang pangalan ng senior vice president na binanggit sa recording. Ang resulta ay lumabas sa unang linya. Jonathan Aquino, bagong Chief Operating Officer ng Montenegro Corporation. Lahat ay nag-ugnay-ugnay. Ito pala ang plano ni Isabel mula pa sa simula. Ginamit niya ang lumang kasalanan ng kanyang empleyado para sirain si Elena. At sa proseso, sirain din siya. Tumayo si Marco. Ang kanyang mga mata ay nag-aalab sa isang bagong determinasyon. Nagkamali siya. Hinusgahan niya si Elena batay sa mga anino ng kanyang sariling nakaraan. Kailangan niyang itama ito. Tumakbo siya palabas ng opisina. Hindi pinansin ang tawag ng kanyang ama. Tinakbo niya ang mga pasilyo. Ang tanging nasa isip niya ay si Elena. Saan siya nagpunta? Nasaan siya ngayon? Naabutan niya ito sa locker room ng mga janitor sa basement ng gusali. Doon, sa gitna ng amoy ng panlinis at katahimikan, nag-iimpake ito ng kanyang mga gamit sa isang maliit na karton. Ang kanyang mga mata ay namamaga. Ang kanyang mukha ay walang emosyon. Parang isang kaluluwang sumuko na. "Elena," tawag niya. Ang boses niya ay basag. Hindi ito lumingon. Nagpatuloy lang ito sa pag-aayos ng kanyang mga gamit. Lumapit si Marco. "Elena, patawarin mo ako." "Para saan, sir?" Sagot nito. Ang boses ay malamig at walang buhay. "Wala naman po kayong ginawang masama.
Naniwala lang po kayo sa totoo. Hindi, sabi ni Marco. Ang boses ay puno ng pagsisisi. Hindi yun ang totoo. Naging duwag ako. Naging makasarili. Nakita ko lang ang sarili kong sakit at hindi ko nakita ang sayo. Patawarin mo ako. Inilapag ni Marco ang kanyang cellphone sa ibabaw ng locker at pinatugtog ang recording. Sa unang mga salita pa lang, napahinto si Elena. Dahan-dahan siyang lumingon. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa gulat. Habang tumutugtog ang recording, ang mga luha ay muling dumaloy sa kanyang mga pisngi. Ngunit hindi na ito luha ng sakit, kundi luha ng kaluwagan. Nang matapos ang recording, napaupo siya sa isang bangko, ang muka ay nakasubsob sa kanyang mga palad, ang kanyang mga balikat ay nanginginig sa pag-iyak. Umupo si Marco sa tabi niya. Hindi siya hinawakan. Binigyan siya ng espasyo. Panahon na para malaman ng lahat ang katotohanan, Elena. Panahon na para linisin ang pangalan mo at ang pangalan ng asawa mo. Nag-angat ng tingin si Elena. Ang kanyang mga mata, kahit na namumugto, ay may bagong liwanag. Paano? Isang ngiti, ang unang tunay na ngiti sa buong araw, ang sumilay sa mga labi ni Marco. May ideya ako. Piyov. Elena. Ang paglalakad papasok sa grand ballroom ng hotel ay ang pinakamahirap na bagay na ginawa ni Elena sa buong buhay niya. Bawat kamera na kumukislap, bawat pares ng matang nakatingin sa kanya ay parang isang pisikal na dagok. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya nag-iisa. Nakatayo sa tabi niya si Marco, matatag at hindi natitinag. Sa entablado, nagaganap ang emergency stockholders meeting ng Imperial Group. Si Isabel, bilang kinatawan ng Montenegro Corp na isa ring stockholder, ay nasa gitna ng kanyang talumpati. Pinipinta si Marco bilang isang pabaya at emosyonal na leader na halos ikapahamak ng kumpanya. Kaya naman, hinihiling ko sa board na pag-isipan ang kakayahan ni Mr. Imperial na mamuno. Deklara ni Isabel ang kanyang boses ay puno ng pekeng pag-aalala. Hindi na kailangan. Isang boses ang sumagot mula sa likuran. Lahat ng mata ay napunta sa kanila. Ang mga bulungan ay naging isang malakas na ugong. Ngunit nagpatuloy sila sa paglakad, si Marco at si Elena, papunta sa harap. Isabel, sabi ni Marco. Ang boses ay kalmado ngunit may bigat. Magaling kang artista, pero tapos na ang palabas. Isang senyas mula kay Marco at ang audio recording ay umalingaw-ngaw sa buong ballroom. Pinalakas ng sound system. Ang mukha ni Isabel ay unti-unting namutla. Ang kanyang COO, si Jonathan Aquino, na nakaupo sa unang hilera, ay nagsimulang pagpawisan. Nang matapos ang recording, isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa silid. Iyan, sabi ni Marco, ang katotohanang pilit mong tinago. Isang katotohanang sumira sa buhay ng isang mabuting tao at halos sumira sa buhay ng isa pa. Ngunit hindi pa tapos si Marco. Tumingin siya sa mga stockholder, sa media. Oo, nagkamali ako. Nagpadala ako sa aking mga personal na demonyo at hinusgahan ko ang isang taong walang kasalanan. At iyon ay isang pagkakamaling hindi ko na uulitin. Humarap siya sa lahat. Ngunit ang kwentong ito ay hindi tungkol sa akin. Ito ay tungkol sa kanya. Itinuro niya si Elena. At sa sandaling iyon, lahat ng tingin ay napunta sa kanya. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ito tingin ng panghuhusga, kundi tingin ng pag-uusisa at paghanga. Huminga ng malalim si Elena. Ito na. Ako po si Elena de la Cruz. Simula niya, ang kanyang boses ay nanginginig sa una, ngunit lumakas sa bawat salita. Hindi na siya isang janitress, hindi na siya isang anino. Isa siyang babaeng binigyan ng pagkakataong ipaglaban ang kanyang karangalan.
Ikinuwento niya ang kanyang panig, ang kanyang buhay bilang asawa ni Ricardo, ang kanilang mga pangarap, at kung paano gumuho ang lahat dahil sa kasakiman ng ibang tao. Hindi siya umiyak. Nagsalita siya ng may dignidad. Ang kanyang boses ay isang testamento ng kanyang lakas. Nang matapos siya, isang tao ang biglang tumayo mula sa isang sulok ng silid. Isang taong hindi nila inaasahang nandoon. Si Mr. Nakamura. Pumalakpak ito, dahan-dahan. Sa una, pagkatapos ay mas malakas. Ang kanyang pagpalakpak ay sinundan ng isa. Pagkatapos ay ng isa pa. Hanggang sa ang buong ballroom ay napuno ng tunog ng palakpakan. Tumingin si Mr. Nakamura kay Isabel. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkadismaya. Pagkatapos, bumaling siya kay Marco at kay Elena. Ginoong Imperial, Ginang de la Cruz. Sabi niya sa pamamagitan ng kanyang bagong, mapagkakatiwalaang interpreter. Pag-usapan nating muli ang tungkol sa kontrata. Ang mga sumunod na araw ay parang isang mabilis na panaginip para kay Elena. Ang balita tungkol sa pagbubunyag sa stockholders meeting ay kumalat na parang apoy. Si Isabel Montenegro at Jonathan Aquino ay nahaharap sa maraming kaso at ang kanilang mga pangalan ay naging simbolo ng kasakiman at pandaraya sa mundo ng negosyo. Ang pangalan ng kanyang asawa, si Ricardo, ay sa wakas ay nalinis. Ang katarungang matagal na niyang ipinagdasal ay dumating na. Ang Imperial Group sa ilalim ng pamumuno ni Marco ay hindi lang nailigtas ang kontrata kay Mr. Nakamura, kundi nakakuha pa ng mas malaking tiwala mula sa mga investor. Ang kanyang ama, ang chairman, sa isang pambihirang pagkakataon, ay hayagang humingi ng paumanhin kay Marco sa harap ng board at pinuri ang kanyang katatagan. Isang hapon, ipinatawag siya ni Marco sa opisina nito. Ang parehong opisina na dati ay kinatatakutan niya. Ngayon, pagpasok niya, sinalubong siya ng isang mainit na ngiti. "Elena, maupo ka," sabi ni Marco. Wala na ang CEO na formal at malayo. Ang kaharap niya ngayon ay si Marco lang. Dahil sa mga nangyari, simula niya at sa mungkahi na rin ni Mr. Nakamura, magtatatag ang kumpanya ng isang bagong foundation. Isang foundation na tutulong sa mga empleyadong may mga natatagong talento na mabigyan ng pagkakataong umunlad. Gusto naming ikaw ang mamuno rito. Nakatitig lang si Elena, hindi makapaniwala. Mula sa pagiging isang janitress, inaalok siya ngayon ng isang posisyon na mamamahala sa isang buong foundation. Ito na ang pangarap na natupad, ang pagkilala, ang respeto. Ngunit habang tinitingnan niya si Marco, ibang bagay ang naramdaman niya, isang bagong uri ng kalinawan. "Sir, Marco," mahina niyang sabi, "lubos po akong nagpapasalamat sa alok ninyo. Isang malaking karangalan po ito." Huminga siya ng malalim, pero hindi ko po ito matatanggap. Nakita niya ang gulat sa mga mata ni Marco. Gusto kong bumalik sa pagsasalin. Pagpapatuloy niya, isang ngiti ang unti-unting sumilay sa kanyang mga labi. "Iyon po ang mahal ko talagang gawin. Gusto kong muling buuin ang aking karera. Hindi dahil sa binigyan ako ng pagkakataon, kundi dahil pinaghirapan ko ito. Gusto kong patunayan sa sarili ko at sa anak ko na kaya kong tumayo sa sarili kong mga paa." Tinitigan siya ni Marco ng matagal at sa halip na malungkot, isang ngiti ng paghanga at pagrespeto ang gumuhit sa mukha nito. "Naiintindihan ko at iyan ang isa sa mga dahilan kung bakit humahanga ako sa iyo." Lumipas ang ilang buwan. Tinupad ni Elena ang kanyang sinabi. Nag-apply siya sa iba't ibang kumpanya at nagsimula bilang isang freelance interpreter. Dahil sa kanyang kwento at napatunayang galing, hindi siya nahirapang makakuha ng mga kliyente. Unti-unti, binuo niya muli ang kanyang pangalan sa industriya.
Nakalipat sila ni Maya sa isang mas magandang apartment at naibili niya ito ng pinakamagandang hearing aid na available. Si Marco naman ay naging isang mas mahusay na leader. Natuto siyang makinig, hindi lang sa kanyang isip, kundi pati na rin sa kanyang puso. Ang Imperial Group ay naging kilala, hindi lang sa kanilang kita, kundi pati na rin sa kanilang pagtrato sa mga empleyado. Paminsan-minsan, nagkikita sila ni Marco. Isang simpleng kape, isang mabilis na tanghalian, walang pilitan, walang inaasahan, isang pagkakaibigang nabuo mula sa abo ng isang krisis. Isang gabi, pagkatapos ng isang malaking international conference kung saan si Elena ang lead interpreter. Paglabas niya ng gusali, pagod ngunit masaya, nakita niya itong naghihintay. Hindi ito nakasandal sa isang mamahaling kotse. Wala itong driver. Nakatayo lang ito roon, nakasuot ng simpleng polo shirt at maong na parang isang ordinaryong tao. "Galing mo kanina," sabi ni Marco. Ang kanyang nangiti ay abot tenga. "Napanood kita mula sa likod." Ngumiti rin si Elena. "Anong ginagawa mo rito?" "Naisip ko baka nagugutom ka. Tara, kain tayo." Habang naglalakad sila sa mataong kalsada ng Makati, ang mga ilaw ng syudad ay nagsisilbing mga bituin sa kanilang paligid. Ang ingay ng trapiko ay parang musika. Sa gitna ng lahat ng iyon, naglalakad sila. Nag-uusap tungkol sa mga simpleng bagay. Ang bagong aso ni Maya, ang nakakatawang pagkakamali ng isang speaker kanina, ang paborito nilang pagkain. Walang nang pader sa pagitan nila. Walang CEO, walang janitress, 2 tao lang. Huminto sila sa isang simpleng karinderya sa tabi ng daan. Umupo sila sa isang plastic na mesa at umorder ng paborito nilang tapsilog. Sa gitna ng tawanan at kwentuhan, sa ilalim ng ilaw ng isang kupas na bumbilya, dahan-dahang inilahad ni Marco ang kanyang kamay sa ibabaw ng mesa. Tiningnan ito ni Elena. Pagkatapos, tumingin siya sa mga mata ni Marco. Nakita niya roon ang katapatan, ang respeto at isang pagtingin na higit pa sa pagkakaibigan. Dahan-dahan din, inilapat niya ang kanyang kamay sa ibabaw ng kamay nito. Hindi ito mahigpit, hindi ito mapilit. Isang simpleng dampi lang. Ngunit sa dampi na yon, naramdaman nila ang lahat. Ang pagpapatawad, ang paghilom, at ang pangako ng isang bagong simula.